Yes, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Inibitahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, pinagpalang umaga po. Welcome po sa ating Sunday service dito po sa Christ Life Church. Are you excited to praise and worship our God? Amen! Nararamdaman niyo na po ba ang panahon ng Kapaskuhan? Malamig ba ang simoy ng hangin? Amen! Amen! Salamat sa Panginoon dahil sabi niya sa kanyang salita sa awit 136, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng Panginoon ay ating pasalamatan. Hallelujah! Thank you, Lord! Aking kakapitan! May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang ating sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling
magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat dahil kami ay magsasaya sa piling mo, O Diyos. Kaya sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng buhay. Ikaw ang nagsiya at pagkamot ang saysay. Binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanan, hindi mapapantayan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan. Kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Wala na ngang makapapantay pa sa iyo. Ikaw ang siyang nagpala sa buhay ko. Ako'y iyong binago, nilinis aking puso. Katapatan mo, O Diyos, ay magpakailanman. Buhay ko'y Binigyan mo ng kaligtasan. Yes, Lord. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan. Kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo ibinabalik Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sa'yo ibinabalik ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan
Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan kailanman. Ikaw ay tunay at tapat sa aming buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Lord God. Na tuwing kami nahihina, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat, salamat. Patuloy ka namin itataas at patuloy ka namin papupurihan sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan. Kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo'y binabalik, Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagkakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapan dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo'y binabalik, Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, ang ngalan mo. Jesus ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, patuloy naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng aming mga papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Dahil ikaw ay karapat dapat, Panginoon, sa lahat ng mga papuri at pagsamba, O Diyos. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon, hindi ka nagbago, O Diyos. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, hindi magbabago, Panginoon, ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang katapatan mo sa amin, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat sa wagas na pag-ibig mo na hindi kailanman, Panginoon, hallelujah, nagbago sa amin. Yung lalim at lawak nito, Panginoon, kailanman ay hindi namin masusukat dahil ito, O Diyos, ay sagana sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito ay magpapasalamat kami sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, dadakilain ka namin, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sa iyo ay binabalik ang lahat ng papuri. Sa iyo ay binabalik ang lahat ng papuri. Ang Hallelujah! pagdakilan, ang pagluwalhati, Pagkat ikaw ay karapat dapat na sambahin, O Jesus, Sabayan natin ang ating Diyos na dakila. Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus,
Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Woo. Are you happy? Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Napakasarap na ibigay yung pagpupuri at pagsamba po sa Kanya. So, maaari na po tayong makaupo. Salamat po, worship team. Hallelujah. So, nagkita-kita po tayong muli. Salamat sa Panginoon, no, sa opportunity, sa pagkakataon po na makasama kayong muli dahil actually kagabi dapat naka-schedule po akong umuwi. Pero dahil hindi na ho kinaya noong oras, kasi pag habulin ko po yung sa bus, baka yung schedule na makuha ko madaling araw na lang din. Kaya chinat ko po yung si Sister Donna, sabi ko baka hindi na ako makauwi. Sabi ko baka pwede mag-online na lang tayo bukas. Pero alam niyo, sabi po niya, dahil gawa ho nung yung aming nag-aano po sa live ay naka-OJT po dahil siya po ay nag-OJT ngayon sa ospital. Kaya wala ho siya ngayon. Sabi niya, wala si Sister Angeline. Sabi niya, ako na lang mag-preach, sabi niya. So, salamat sa Panginoon. So, siguro ngayon patapos na tapos na ho sila. Kasi nag-start po kami ng 8:30, natatapos po kami ng 10:30. So, yun po yung aming oras. So, actually, naaabutan po namin yung service po dito sa ano. Kaya siguro nanonood na po sila. Hello po sa aking napakagandang misis. Salamat sa buhay mo. Sabi nga ho niya, nag-send po siya ng picture, tapos ang nakakalungkot lang ho, sabi niya, okay na kami dito, masaya na kami, huwag ka nang bumalik. Yun lang, ano. Mabiro niya lang ho yun. Namimiss na po ako nun. So, ano po, salamat po sa Panginoon. Muli magandang umaga. Sa mga hindi pa po sa akin nakilala ko po si Pastor Alvaro Quiñones. Ako po ngayon ang nagpapastor sa church po natin sa Isabela. So, this coming December 10, take ko na rin po itong opportunity para invite po kayo sa ating anniversary. Sa December 10, sa Sunday next, sa Sunday na ho iyon, amin po kayong ini-invite sa aming 3 taong anibersaryo sa ating church. Yung ating team din ho, ay inadapt na ho natin yung kasi ito naman ho talaga yung dumadaloy sa ating simbahan eh. Yung Bountiful Harvest through Grace and Rest. Amen. Talagang ang sarap mag-harvest sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, no? Amen, no? At talagang simula noong, alam niyo na kami po ay nabuksan po kami sa biyaya, sa grasya ng Panginoon. Talagang yung paglilingkod po ay may mga challenges pa rin po, pero masasabi kong nakakapagpahinga po tayo sa ating paglilingkod. Amen. Di ba? Na pumupogi. Amen. Pogi. Ang magpastor po ang katotohanan, nakakapogi po yan. Kasi sabi nila pag nagpastor daw, Oo, yun, yung sabi yun. Favorite po dito sa CLC yun, no? Yung mga men's. Hello sa mga kasama po natin sa men's. Amen. Nagkita-kita po tayo personally kasi sa po kami lagi, no? Every Thursday. Twice po ba, Pastor? So, take ko na rin opportunity ito na invite yung mga kalalakihan po every Thursday, every other Thursday of the month. Meron po tayo nagaganap na men's fellowship. So, in-encourage ko po lahat ng kalalakihan. Napakaganda po nito. No? Na makasama yung mga kapwa mo kalalakihan. Nakakapagpalakasan po tayo doon dahil ako'y naniniwala na ang mga tatay kailangan ho ng kailangan din ho na, amen, kailangan natin ng makaka-fellowship, makakasama para magpalakasan. So, kung nais nyo pong maki-join sa ating men's fellowship, paki-approach lang po si Brother Martin, no? Dahil siya po yung ating leader sa men's, okay? So, yun lang. So, yun po sa anniversary, December 10. Kung hindi man ho kayo makadalo, ay sisikapin po nating ma-live yung ating anniversary sa December 10 para inyo pong matunghayan. Kaya, Brother Martin, kasi gusto daw naman ni Brother Martin. So, ayan lang.
So, nandito po ako ngayon para magbahagi po sa inyo ng patungkol po sa giving. Amen. Excited po ba tayong magbigay? Amen. Sabi nung kanta, magbigay. Amen. Nang may kagalakan. Amen. Hallelujah. So, ito po ang isa sa, para sa atin ay pinaka-excited po tayo na part. Siyempre, excited po tayo sa word, lalo sa word. Isa din po ito sa part na excited tayo. Actually, lahat ng part dapat excited tayo. Yung ating pagbibigay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang mga taga Christ Life Church ay excited po laging magbigay. Alam niyo kung bakit excited po tayong magbigay lagi? Kasi alam po natin na ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para makapagbigay. Amen po ba? It is God who enable us to give. Amen? Kaya nga, alam niyo, hindi na talaga natin pwedeng sabihin na, Pastor, di talaga eh. No? Ang hirap po talagang magbigay kasi Pastor, yung na meron sa akin, yun na lang yung isasaing namin mamayang tanghali. Di ba? Yung nasa bulsa ko, Pastor, actually, yun na lang yung, excuse me po, yun na lang po yung natitira eh. Yun na lang po yung huling patak. Hello po. Pastor, yun na lang po yung kahuli-huli ang patak. Ibibigay ko pa. Amen. Alam niyo po ba, meron sa Bible na isang na mga iglesia na nasa punto na po sila ng kanilang huling patak. Pero nandoon po yung pagnanais nila at puso po nila na magbigay. Na mag-support sa gawain po ng Panginoon. At yun po ay yung church po sa Macedonia. Amen. If familiar po kayo. Actually, ano nga po ito eh. Kumbaga grabe yung kagalakan ni Pablo po na kumbaga i-share, ibahagi or ipinagmalaki po ni Apostle Paul itong church po na ito. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, makikita po natin yung istorya kung paanong yung grasya ng Panginoon ay inalaw itong grupo na ito. Amen. Na hindi naman yung grupo ng mga tao na ito ay hindi naman po talaga sila ganun sabihin na nating mayaman, mapera. Amen. Pero itong grupo ng tao na ito ay nagkaroon sila ng pagkakataon na tulungan yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya na nag-i-struggle. Amen. Na nag-i-struggle sa kanilang, amen, sa kanilang, excuse me ba, nag-i-struggle po sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Hindi, actually, yung mga nape-persecute yun, yung mga yan. So, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, amen, naging kagalakan po nila ang makapagbigay, makapag-support sa gawain. Sabi niya doon, in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity. Amen. Kita niyo po ito? Sabi niya, in a severe test of affliction, their abundance. Sabihin natin, abundance. Sabihin mo sa katabi mo, abundance of joy. Amen. And their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity. Ha? Di ba? Paano yun? Di ba? Anong sabi niya doon? Extreme poverty. Tapos meron doon mababasa mo, abundance of joy. Amen? Meron silang abundance of joy sa kabila ng extreme poverty. And then sabi niya doon, nag-overflow yung wealth of generosity sa kanila. Sa kabila ng kawalan po nila, sa kabila ng nasa punto po sila ng kanilang paghihirap, extreme poverty, hindi lang sinabi niyang paghihirap, extreme. Amen? Grabe, extreme poverty, pero nag-overflow sa kanilang buhay with abundance of joy, yung wealth of generosity. Amen po ba? Pag sinabing generosity, hindi ka lang basta mapagbigay. Talagang mapagbigay ka talaga. Amen po ba? So anong nangyari? Ano po ba ang nangyari? Bakit binabasa ito ni Pablo? Balik po tayo doon sa Acts chapter 16, verses 6 to 10. Na kung saan si Apostol Pablo po ay huminto
doon sa, isang gabi sila po ay nag-stop doon sa Troas. Amen? Kung familiar po kayo, sa Acts chapter 16. Amen? Actually, yung plano po ni Pablo na travel, papunta para bisitahin yung mga simbahan sa Asia. Amen? Actually, na-interrupt po yon. Nagkaroon po ng vision si Paul na wag nang tumuloy. Amen? And then, may isang lalaki na galing Macedonia na sinabi sa kanya, halika kayo, sama kayo sa akin. Di ba? Tara sa punta tayo sa Macedonia at tulungan nyo kami, sabi ng isang lalaki. At yung ang banal na espiritu, mga kapatid, ay hindi na inalaw si Pablo na tumuloy doon sa dapat po nilang puntaan. So dinala sila ng Espiritu Santo sa Macedonia. Amen. At umalis sila galing Troas, nagtuloy po silang Macedonia. Amen. At doon ho nagsimula na nagkapag-plant po ng simbahan sa Macedonia, si Pablo. Amen. At siguro familiar po kayo sa mga church sa Macedonia, no? Yung sa Philippi, Thessalonica, amen, tsaka sa Berea. Po. Ngayon, itong mga bagong simbahan na ito sa Macedonia, ay grabe rin ho yung mga pinagdaanan nilang persecution. At sa sobrang persecution na pinagdaanan po nila, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, naghirap po sila. Hello? Kaya, amen, hallelujah, naghirap po sila. Pastor, paano yun, Di ba sabi nila kapag nakay Kristo ka na, hindi ka na. Amen? Sabi nila, di ba dapat, paganda ng paganda. Di ba? Ano yung kanta natin? Yung ang buhay ko kay Kristo. Di ba may kanta po tayong ganon, yung yaman ng payaman. Bakit sila nagpahirap ng pahirap? Amen? Alam niyo kung bakit nangyari po iyon? Para maipakita ng Panginoon yung kanyang gagawin. Kasi balikan po natin doon sa 2 Corinthians chapter 8, mga kapatid, na sa kabila ho ng ganong paghihirap na naranasan ng mga taga-Macedonia. Amen? Dahil sa kanilang pananampalataya, yun ang ginamit ng Panginoon na opportunity para mahayag ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanilang pagiging generous. Hello po? Generous po sila sa kabila ng kanilang kahirapan. Sa kabila ng kanilang kawalan. So yung balikan ko po yung huling patak na lang po nila ng mga taga-Macedonian. Alam niyo po ba na yung kung ano yung meron po sila, amen, yung sa kabila ho ng paghihirap, ng poverty na naranasan po nila, amen, naging example po sila naging example sila of generosity sa whole body of Christ. Amen? Amen po ba? Kaya nga, anong ginawa ng mga taga-Macedonia? Yung kanilang empty pocket, yung kanilang bulsa, kapain mo nga yung bulsa mo kung walang laman. Okay. Kapain mo nga yung bulsa mo kung may laman. Hello? Kapain nga kung may laman po yung bulsa. Ay, pastor, wala po sa bulsa. Nasa pitaka po yan, pastor. Amen? Okay? Dahil sa kanilang nag-overwhelm na gratitude, ano yung ipinagpapasalamat nila? Ipinagpapasalamat po nila sa Panginoon, sa mga, actually, nagpapasalamat sila sa mga Jew dahil sa pamamagitan ng mga Hudyo, sila po ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo. At dahil sa sobrang pagpapasalamat po nila, yung sobrang gratitude po ng kanilang mga puso, amen, dumating po sila sa pagkakataon na kung ano yung meron po sila, yun po yung kanilang ibinigay para sumuport sa mga simbahan po sa Jerusalem. Hello? Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag mong sasabihin wala ka. Dahil ang magbibigay sa iyo ng kakayanan para magbigay ay ang Panginoon. Ano yung meron ka ngayon na nasa iyo na pwede mong ibigay para sumuport sa gawain ng Panginoon, para maging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Amen? Imagine nyo yun, tayo nga minsan meron na nga eh. Sabi namin sa Ilocano, adamot ibagbagam awan. Alam mo sa mga Ilocano po kasi mahilig kami sa yung kwartam. Sa mga Ilocano po muna, lagi pong ang sagot, awan?
Pero may pera po yan sa bulsa. So, Tagalog po, pag tinanong mo may Ilocano, may pera ka dyan? Wala nga eh. Amen. Pero mayroong pera po yan sa bulsa. May laman yan. Tanongin yung mga, kaya tuloy ang mga Ilocano, nabansagang mga kuripot. Ay, hindi po kuripot. Masinop lang sa pera. Amen. Amen. Hello po, kaway-kaway sa mga kapatid po natin, taga-Isabela. Kung nanonood man po kayo. Amen. Huwag mong sabihin laging wala. Amen. Meron po yan dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayanan para magbigay. Amen po ba? Hallelujah. So hindi ko na po masyadong patatagalin. Alam niyo mga kapatid, patotoo lang po. The moment po na sa aming mag-asawa ay siguro gawa din ho ng kami ay na-train na alam niyo yun, yung ibigay ho talaga yung nararapat para sa Panginoon. Na-train ho kaming dalawa na talagang kung meron ho kami, hindi ko po sinasabi ito para pagmalaki po yung kung ano yung nagagawa po namin, ipagyabang. Kundi nais po namin ipagmalaki kung gaano kabuti po ang Panginoon, kung gaano po siyang nagsusupply sa amin, sa aming pamilya, at sa aming paglilingkod. Dahil simula ho nung sinimulan po talaga ang church po natin sa Isabela, nanalangin po kami sa Panginoon na, Lord, ikaw ho yung magbigay sa amin ng kakayanan para makapagpatuloy yung gawain. Kaya nanalangin kami ng trabaho at biyaya ho ng Panginoon, si Sister Donna po ay nakapasok sa public school bilang isang teacher. Napakatagal ho niyang nakiranking. Actually, top 3 po siya sa ranking. Pero ewan ko ba kung ba't ang nangyari, naging ronking. Na-ronking. Ang tawag ng mga taga-DepEd, hindi na ranking eh. Ronking daw. Ronking. So, ang tagal, 6 years po siyang nakikiranking. And then, nung kami po yung nakapag, naikas na, nananalangin kami kasi nung una po, habang naggagawain, alam niyo po, ang source ng income po namin, nagtitindahan po kami. Nagtitinda po akong itlog. So, meron po kaming maliit na multicab noon. Pinupuno po namin ng itlog yon. Iniikot-ikot ko po yun sa amin. Tapos yun po yung naging source po namin. Pero dumating po sa dahil nung nagpandemic, tapos nagmahalan po ang presyo ng itlog, nagmahal ang presyo ng gasolina. So, in short, tinigil po namin yung pagrorota po namin ng mga itlog. Tapos naibenta po namin yung aming multicab. So, na-stop po yun. Kaya nanalangin kami sa Panginoon, Lord, ano po ba yung saan nyo ba kami gustong dalhin? Ibigyan nyo po kami ng kakayanan para makapag-support po kami sa church na sinisimulan. At biyaya po ng Panginoon, dahil meron hong isang tao na ginamit ang Panginoon, actually yung pinsan ko po iyon, na may kaibigan po siya na taga doon po sa region kaya si Sister Donna po nung nakita po yung ranking niya, ranking ka pa, rank 3 ka pala, ba't di ka pa nakakapasok hanggang ngayon? So sabi niya, kaya kinausap niya yung taga district, tawag ba doon? Division ba yan? Division. Nasabi, bakit ito? Hindi pa nakakapasok ito eh. Rank 3 ito, tagal-tagal na. Kaya in short, siya po ay nakapasok ng trabaho. So sabi namin, Lord, maraming salamat kasi before namin i-start yung gawain, nagkaroon po kami ng source. So ako wala pa pong trabaho noon. So sabi namin, Lord, kung ano yung kikitain, yung magiging sweldo ni Sister Donna dito, talagang ikukumit po namin sa church. Kaya nga, ang ginagawa yung lahat po nung, kunwari, dumadating po yung kanyang sahod. Pag dumating po yung sahod niya, binibili po namin agad ng materyales. So yun ho, nag-start kami 3 poste. Sabi namin, 3 poste lang, lalagyan lang namin ng bubong. And then, salamat kasi nadagdagan, may mga taong kinausap ang Panginoon. Tignan mo yun, ang bilis ho nung, ang ano po kasi, alam nyo, yung doon sa principle po sa Bible na kapag, di ba, yung sabi niya sa 2 Corinthians 9 verse 6 nga, Brother Paul. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabi niya po dito, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will reap
bountiful. Yung naalala yung sinabi ni Bishop Willie kahapon? Alam mo, kapag ikaw nagbigay sa Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Because we cannot outgive God. Hindi po natin pwedeng i-outgive ang Panginoon. Pag nagbigay po tayo sa Kanya, hindi pwedeng hindi Kanya pagpalain. Amen po ba? Meron po yung principle eh. Pakita nga natin, Brother Paul, yung yung familiar po kayo sa Fibonacci sequence? Doon sa mathematics, yung mga mathematician po dyan. Fibonacci sequence. Yan o. Tignan nyo. Mapapansin nyo yung number, kung ano yung number na sinusundan niya, yun yung resulta. Kunwari, yung 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. So on and so forth. Ang point po dyan, mga kapatid, kapag ikaw ay nagtanim, maani ka talaga. Hello? Amen. At kapag ikaw ay nagtanim at nagbigay sa gawain, nagbigay sa Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Hello? Balik po ako sa patotoo po namin. So, kinumit po namin yung sweldo ni Sister Donna. At alam niyo mga kapatid, ang response agad ng Diyos doon nung kami nag-start na magpatayo po ng 3 poste. Hallelujah. Nung nakita po yun, nung nag-post po ako na nagpapatayo kami ng poste, may mga kinausap ang Panginoon, nag-chat sila, Pastor, magsisend po ako sa GCash ninyo. Yun po yung kwento nun kung bakit yung 3 poste ay naging 10. Amen? Yun po yung kwento nun. Naging 10 poste, kaya kung makakapunta po tayo sa church dun sa Isabela, kasi nag-start po kami tolda lang. Tapos ang poste po namin buho. Pag umulan, buhos ang tubig. Amen? Pag umulan, talaga lumilipat kami doon sa loob ng bahay. Amen? So talagang, ayun, grabe, may mga kinausap ng Panginoon, sabi, Pastor, tignan niyo po yung GCash niyo, mayroon po akong sinend. May nag-send po ng pambili na ng buhangin, pambili ng semento, pambili ng mga bakal. Kaya naitayo po, kaya hindi naman talaga ang original na plano sa church ay mag-islab. Kaya ang ginawa na namin, inislab sa sobrang tuwa ho namin, sa sobrang tuwa ni Tatay Renato, sabi niya, islaban na natin to. Sabi niya, so inislaban ho namin yon, yung buong yon. Instead magyero, mas matibay pag islab. Kasi pag yero, pag nagbagyo, kasi madalas po ang bagyo sa Isabela. At ang bagyo po doon, mga kapatid, hindi po signal number 3. Hanggang signal number 5 po. Kaya, kapag yero, lili pa rin. Mag-islam na lang tayo, kaya inislaban ho namin yon. So, ang unang plano lang ho, 2. Tingnan niyo po yung principle doon sa Bible. Kinumit lang yung magiging sweldo ni Sister. Pero, grabe yung ibinalik ng Panginoon. Yung original na 2 islab, ngayon po, na-islaban na hulat, na-coveran na hulat yung area doon sa gawain. At pinagpipreho namin na mabagbag yung bahay na po namin, sisirain na po namin. Babagbagin na po namin yon para yung buong babaho na yon, yun po yung ating maging church po sa Isabela. And then yung taas doon na lang po kami titira. Grabe po. Tapos every time na magkakaroon po kami laging ang puso po namin laging sa gawain. Pag nagkaroon po kami, bili ng ganito. And then hanggang sa yung patotoo nga po namin, may mga kinausap din ng Panginoon, nag-provide na ng pambili actually hindi na pambili. Dinala na ho yung mga instrument na binili po nila. Kaya nakumpleto po yung instrumento sa church, maski yung mga speaker. Kasi ang gamit lang ho namin dati yung maliit po na, alam niyo yung binibenta sa mga Musliman? May ilaw-ilaw na pagsalita ka, umiilaw yung speaker. Doon po kami nag-start. Hello? Tingnan nyo, kunwari dyan, tapos ilaw sumasabay sa salita ko. Ganun po kami nagsimula. At salamat sa Panginoon, may kinausap siya muli. May pinambili kami ng speaker, nagbigay ho siya ng worth 20,000. Nakabili ho kami ng speaker na na yung may wireless. At the same time, sabi namin, nagtitiis po kami doon sa Manila paper na every Saturday yon, nagsusulat po kami. Nagsusulat kami ng lyrics. Tapos sabi namin, Lord, alam mo ang kailangan ng kailangan ng church. Tapos may kinausap ulit si Lord, nagbigay po ng pambili ng laptop. Amen. Kaya tuloy-tuloy po yan. Grabe po yung favor ng Panginoon. Grabe ho yung kanyang biyaya. At pagkatapos so in short, sabi namin, Lord, wala namang tutugtog. Meron ng instrument, walang tutugtog.
Amen. So, ayun, kahit yung mga hindi marunong, pastor, sige, tugtog po kami. Ngayon, meron na hong mga kabataan na natututo, meron na ho kaming regular na drummer, tapos meron na rin hong bahista. Um, Ngayon nga ho, usually ako po ang nagigitara sa church. Kaya kung mapapanood niyo po yung mga Facebook live, ako po talaga gigitara. Sabi ni pastor, bitawan mo na yan. Pastor, wala pa kasing ano eh. Wala pa namang mapagbibitawan. Ngayon, wala ako doon. May tumayo pong naggitara. Amen. Kaya sabi ni Sister Donna, okay na kami. Sige, diyan ka na lang. Tapos, tuloy-tuloy po. Grabe po talaga. Kaya ito po encouragement po. Hindi ko po ito pinagyayabang, kundi para i-encourage ko po kayo. Last time ito, pinaka-latest po na biyaya ho ng Panginoon, sa panganganak po ni Sister Donna. Alam nyo, hindi po kami na problema. Sabi ng misis ko, wala pa yung wala pa yung bonus ko. Para yun po sana yung bonus, yun yung gagamitin namin pang doon sa ospital. If ever, kasi kung normal ho, ang computation ho ng doktor ay nasa about 17,000. So sabi na, pag dumating yung bonus ni Sister Donna, ayun, meron na tayo. Pero malapit ng mga anak si Sister Donna, hindi pa rin dumadating yung bonus. Kaya sabi namin, Lord, alam mo, kailangan po namin. Habang tuloy-tuloy po, nagpapagawa pa rin ho tayo ngayon hanggang ngayon sa church. Sabi namin, habang nagpapagawa po kami sa simbahan, ay may tumawag po sa amin. Sabi niya, Pastor, pwede ka bang tawagan ngayon? Sabi po niya, ay, sige po. Tumawag siya, na-miss ko pa nga po yung tawag. Tapos, tumawag po siya ulit. And then sabi niya, Pastor, punta ka po dito sa bahay. Pwede po nating ipag-pray yung baby ko, sabi niya. So, pumunta po ako sa bahay nila. And then, pinag-pray ko po yung kanilang baby. Tapos, after ko pong nag-pray, meron po siyang inabot na sobre. Sabi niya, Pastor, ito po para sa church. Grabe, hallelujah. Ito para sa church. Sabi niya, so nag-thank you po ako, hindi ko na nga po binuksan. Tapos, ito po para kay baby. Sabi niya, hallelujah. Nakakaiyak yun. So hindi ko po tinignan, hindi ko na po chinek kung magkano yun. Sabi niya, basta itong isang sobre po na ito para po sa church, ibili niyo po ng pang-aginaldo, pang Noche Buena ng mga family sa church. Sabi po niya. Tapos, yung worth po nun, nagbigay po siya, nung tinignan po namin, binuksan po namin, nagbigay po siya ng worth 30,000 na pang Noche Buena sa mga. Kaya, salamat po sa. Ang sabi niya, Pastor, wag niyo na lang pong ipagsasabi na ako ang nagbigay nito. Sabi niya, na lang ho natin. Kasi yung asawang lalaki po, nangusap po ang Panginoon sa kanya. Actually, meron po silang church. Tapos, meron silang parang fundraising sa simbahan nila na parang mag-iipon sila ng ganitong amount. Kaya, iniready na ho nila yung pera. Tapos, habang nangusap po yung kanyang asawa, ang Lord sa kanyang asawa, nang sabi daw ng Lord sa kanya, wag mo nang ibigay sa church mo. Ibigay mo na lang doon sa church sa Linglingay kila Pastor Alvaro. Ang liwanag daw po Kaya sabi niya, wag na nating ibigay sa church kasi makokompleto naman yung kahit di tayo magbigay. Ibigay na lang natin sa church sa Alicia, sa Linglingay, sabi niya. Kaya yon, grabe yung puso po ng mag-asawa, ibinigay ho nila. Tapos ngayon nakabili na ho kami ng pangbigay na Noche Buena po na ibibigay po sa anniversary. Grabe nga ho yung karton na nabili ho namin Kaya salamat po sa Panginoon. At so here comes yung nanganak po si Sister Donna, hindi pa problema po namin yung pambili sa ospital. Ngayon nung bayaran na ho, tinignan ko po yung yung bill. Hindi, sabi ng doktor, hindi ho kaya ng normal, cesarean po si Donna. Cesarean po si Mrs. Sabi niya. Tapos private po yung hospital. Tapos hindi po siya dinala sa ward, dinala po siya sa private room. So nagko-compute na po magkano kaya abutin. Magkano kaya abutin? Alam niyo mga kapatid, nung pumunta, ready na po yung tapos tumagal po sila doon kasi si baby po ay hindi pa po siya pwedeng mag-dede kay Donna. So hindi pa siya pwedeng mag-breastfeed. Kaya sineruhan po siya,
imbis 3 days so kami, na-extend po kami ng 5 days. So, ang per day po sa room is 2,000 each. Kaya, everyday, pumapatak po yung so nadadagdagan. Kaya nung pumunta po ako sa billing, ready na po yung billing ni Mrs. Si Mrs. po muna. Sabi niya, pagbaba ko po sa billing, pagtingin ko sabi, oh. Pagtingin ko, umabot po ng 39,000 kay Sister Donna. Kaya, sabi ko, ilakad ko po yung PhilHealth niya. Nilakad ko yung PhilHealth. Nung nalakad ko po yung PhilHealth, Sister, nabawasan ho, naging 17,000. Amen. So, kay Sister Donna ho yun. Ngayon, noong sabi ko, naku, magbabayad na ako. Naalala ko po yun kasi nung una po kasi nasabi nila, bibigay po kami ng 10,000 pastor para kay baby. Naalala ko po yun, kaya sabi ko, tignan ko nga yung baka pwedeng gamitin na yun. Idagdag na lang doon sa pambayad. Pag open ko po nung sobre, hindi lang po pala 10,000 ang laman. Na-cover po lahat yung bill namin, pati yung bill po ni baby. Kaya wala ho kaming binayaran sa hospital. Yung bonus ni Sister Donna po na sinisave po namin, na para kay baby, na dumating, ay hindi na po namin nagamit. Kaya ipinagpatuloy po namin yon para sa construction ng church. So tuloy-tuloy ho pa rin ngayon, may gumagawa pa rin ngayon sa simbahan. Meron po tayong kapatid doon na marunong mag-finishing. Kaya yung simbahan po natin na finishing na, napinturahan na rin po. Ayun. So, salamat sa Panginoon. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kapag ikaw ay nagtanim, hindi po pwedeng hindi ka aani. Hello? Amen po ba? Nasa Bible po yan, principle po ng Bible yan. Pag nagtanim ka, hindi ka pwedeng umani. Hindi ka pwedeng hindi umani. Sino naman ang tao ditong nagtanim? Kasi ang sabi ng Bible, tawang nagtatanim, tawang nagdidilig, ngunit Diyos ang nagpapalago. Hindi papayag ang Diyos na hindi lalago yan, na wala kang aanihin. So, yun lang po. Magandang umaga. Tayo pong lahat ay manalangin. Pag-pray po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Ama, sa kaloob ng bawat isa sa umagang ito. Thank you, Lord, dahil ibinigay mo sa amin yung pagkakataon, yung kakayanan na makapagbigay, makapag-support sa gawain mo. Salamat, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid na may kagalakan na magkaloob sa umagang ito. And we believe, Father God, na sa aming pagtatanim na ito, nag-e-expect po kami ng aanihing galing sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Ama. Thank you, Father God, for the bountiful harvest, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Mga negosyo man yan, trabaho man yan, anumang klase ng pinagmumula ng yung source ng income nila, Panginoon, dalangin ko ang patuloy na biyaya at pagpapala mo, Panginoon, sa kanilang mga income, O Diyos, sa kanilang source, Panginoon. Salamat, Ama. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay magkaloob ng may kagalakan. Salamat sa napakagandang mensahe at patotoo. Yeah, okay na. Praise God. Ayan. Okay, maliwanag po. Narinig po ng maliwanag sa likod. Kung sa online maliwanag po, lagay po natin sa comment box natin. Thank you, Lord, for your goodness. Ayan, maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. Sino po rito nanood kagabi ng ating pong Christmas Evangelistic Concert sa online? Ay, sa online, marami po yung mga hindi nakapunta rito. Pero sa online, alam ko sumubaybay po kayo. Tuwan-tuwa si Auntie Noni sapagkat na-shout out siya ni Sister Kaki. No? Siya agad yung lumabas dun sa, sa screen ng kanilang sa monitor nila. So mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. At hindi po siya nagsasawang ihayag ang kanyang kabutihan kasi yan ang kanyang kalwalatian. Ang kalwalatian ng Diyos ay ang lahat ng kanyang kabutihan. Sinabi niya yan kay Moses. Nung sinabi ni Moses na, show me now your glory. Kilala na ni Moses ang Diyos matagal na. Ang dami niyang karanasan na napakaganda sa Panginoon. Pero gusto pang makita ni Moses yung kalwalatian ng Diyos. At ang sagot ng Diyos sa kanya, ipapakita kong lahat kong kabutihan sa iyo. At yung kahabagan ko, ang nais kong kahabagan, pagpapalain ko ang gusto kong pagpalain. Hindi po dahil namimili po siya
ng kanyang kahabagan at ng kanyang pagpapalain. Ang gusto lang sabihin ng Diyos, hindi nakadepende sa iyo ang aking habag, hindi nakadepende sa iyo ang aking masaganang kagandahang loob. Ang lahat ng aking kahabagan, ang lahat ng aking kagandahang loob ay dahil sa kung sino ako bilang mabuti at mapagmahal na ama sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Sa mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na maunawaan ang nasa puso ng Diyos. Yung pong mga inihayag ng mga propeta, yung pong mga instruction ng Panginoon sa lumang tipan, mga kapatid, lahat ng yun ay may mensahe. Lahat ng yun ay naghahayag kung ano ang nasa puso ng ating Amang nasa langit. Naghahayag po ito ng kanyang napakasaganang kabutihan. Kaya, kung mapapansin nyo mga kapatid, yung patotoo ni Pastor Alvaro, hindi yun tungkol sa kanila. No? Tungkol yan sa napakabuting Diyos Ama sa langit na gumagawa at hindi nagsasawa na patunayan na siya ang kumukopkop, siya ang kumakalinga. Ibig sabihin, ang proteksyon mo at ang provision mo na kailangan mo sa buhay sa mundo ay hindi lamang nagmumula sa Kanya. Siya mismo yon. Amen? Amen po? Kaya lang tayong tao kasi, nakukumbinsi tayo kapag yung gusto natin ang ibinibigay ng Diyos. Tama po? Love language natin yung mga blessing eh. Di ba? Lord, kapag, sumbagana, grabe si pastor oh. Binuksan niya more than 17 pa yung ibinigay para kay baby. Oh. Ginukumpute ko sa isip ko eh, no? Kung kay Ate Donna 17 yung kanyang inabot na gastos, wala pa yung kay baby. Tapos yung binuksan niya yung para kay baby, more than pa pala doon sa 17. Sabi ko siguro mga more than 20 yun, no? O 30 pa, tama? Oh, yun, tama nga. So mga kapatid, maliban pa doon sa ibinigay na para sa binibless na mga pamilya doon sa church. Ganun po kabuti ang Diyos. Ang tao ang galing mag-compute ng pagpapala. Napansin nyo? Tama po? Kanina lang, iniisip ko eh. More than 17. Tapos ganun pa. Kulang-kulang po mga 60,000 yun. Mga ganun po yun. Doon yung nagre-range. No? So tayong tao, magaling tayo doon eh. Doon nakakuha yung attention natin. Kaya nasasabi natin kapag nananagana, oy, mahal na mahal ng Diyos yan. Pinagpapala ng Diyos yan. Tama po? Tama po ba? Kasi sa ating mga tao, love language natin yung blessing eh. Di ba? Yung blessing. Kasi bakit? Ang tao po mga kapatid, masyado tayong naka-attach sa mga bagay sa mundong ito. Kaya pag pinagpapala tayo, damang-dama mo, napakabuti ang Diyos. No? Dahil dun sa mga bagay na yon. Amen po? Pero pag tayo po ang nire-require ng Panginoon na, sige nga, yung mahal mo, yung mahalaga sa'yo, yung gustong-gusto mo, kaya mo ba yung bitawan para sa akin? Ayan na, doon na nagkakasubukan ng paniniwala at pananampalataya. Tama po? Lord, eto na nga lang, huling patak, ibibigay ko pa. Parang taga Macedonia, naghihikaos na, pero willing na willing, nakikiusap. Alam niyo ba, hindi lang sila nakikiusap, nagmakaawa sila kay Pablo. Sabi nila, please lang, pakikuha po, dalin nyo yung aming konting naipon na tulong sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kasi gusto naming maging bahagi ng ginagawa ng Diyos na pagpapala sa mga kapatid namin sa Jerusalem na dumadanas ng matinding kahirapan dahil sa matinding pag-uusig. Mga kapatid, pag binasa niyo po yung kasaysayan ng simbahan sa Macedonia, napunta po sila doon dahil may instruction yung anghel ng Panginoon. No? Nakakita po ng vision si Pablo na taga Macedonia at nagsasabi na, punta po kayo sa amin. No? Mga kapatid, laging may mensahe ang Diyos. No? Pag merong yung vision na ipinakita ng Diyos sa iyo, may mensahe yon. At mahalaga mga kapatid na yun ay ma-communicate at mailakad sa buhay po natin. At doon sa Macedonia, mga kapatid, may babaeng tinatawag na isang negosyante, ang pangalan po niya si Lydia. Si Lydia, no? Yung pong nagtitinda ng mamahaling mga tela. At alam niyo po ba na nabaptize ang babaeng ito na negosyante, pinagpala, at mga kapatid,
siguro nagkaroon ng matinding pagbagsak na ekonomiya mula sa kasaganaan, biglang bumagsak ang ekonomiya. Mga kapatid, imbis na maging kuripot ang mga taga-Macedonia, sila pa mismo ang nakikiusap na tanggapin nyo yung aming kahit konting ibabahagi sa ginagawa ng Panginoon. Amen po? Bakit? Kasi ito ay kanilang ginagawa bilang pagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat sa pagiging mabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi pong kapag nagbigay ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, huwag mong isipin na ang basihan ng Diyos ng pagpapala niya sa iyo ay dahil sa ibinibigay mo. Hindi po yun. Kasi hindi ka pa nagbibigay, pinagpala ka na. Kung nagagawa ng Diyos pagpalain tayo noong hindi pa natin siya kinikilala, pinasisikat na niya ang araw, pinapapatak na niya ang ulan sa mabutit masama, tapos ikaw ay nagpapahayag ng lingwahe ng pagmamahal, ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kung ano yung tinanggap mo, kinikilala mong yan ay galing sa Kanya. Mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na yung Kanyang matagal nang ginagawa sa buhay mo ay ihinto kasi nagbibigay ka. Mas lalo at patuloy niya pang gagawin sa mas matinding pamamaraan, sa matinding antas ng kalagayan ang mararanasan mong pagkakaloob na galing sa Kanya. Amen po. Ang ibig sabihin mga kapatid, nasa atin ang pagpigil sa kamay ng Diyos kung ano yung gusto nating masalo. Amen? Kumbaga ang Diyos saganang nagbibigay, may bountiful harvest sa Kanyang kamay, tapos ikaw naman ang sabi mo, tama na, itong nasa akin okay na ako dito. So nakasarado yung kamay mo. So, gusto mong pigilan, pero hindi mo mapipigil kasi tuloy-tuloy lang nagbibigay ang Diyos. Amen? Pero kung isasara mo ang sarili mo, pinipigilan mo yung nasa Kanya para matanggap mo. Amen? Mula noon hanggang ngayon, yan ang gusto ng Diyos na ituro sa sangkatauhan, mga kapatid. Na matutong tumugon sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, yung John chapter 6, ito po yung mensahe ng Panginoon. Sa John chapter 6, ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 32 ng John chapter 6, Then Jesus said to them, sinong kausap ng Panginoon dito? Sa verse 31, kausap niya po dito yung mga Hudyong nakakain po sila no, ng tinapay. Nakakain po sila. Nabusog. Nasatisfy yung kanilang gutom. Sabi ng mga taong ito, our fathers ate the manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. O, kinote po nila yung sinabi ng Diyos na ang kanyang bayan ay kanyang pinakain, pakakainin ng pagkain galing sa langit. Then verse 32, sabi ng Panginoong Hesus, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sabihin natin, Jesus is the bread of life that gives life to the world. Mga kapatid sa Panginoon, si Hesukristo ang mensahe ng mga makikita mong kasaysayan sa bawat aklat, sa bawat pahina ng Biblia. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Amen? Hindi po yung taong nandito sa lupa na gustong umakyat sa langit, kundi ang Diyos na ginustong bumaba sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagsilang upang maibigay ang tunay na pagkain na nagbibigay buhay sa buong mundo. Amen? Ngayon po,
ang maraming Pilipino nakatuon sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Nakatuon sa kung anong regalo ang babalutin, kung anong regalo ang gustong tanggapin. Pero yung persona ng Kapaskuhan, hindi nabibigyan ng pansin. Amen? Tama po ba? Maamin po tayo kasi madali tayong ma-attract ng commercial ng mundo eh, no? Kung ano yung kino-commercial ng mundo, akala mo hindi ka magiging masaya pag wala yun. Pero mga kapatid, wala sa mga bagay sa mundo, kundi yung nanggaling mismo sa trono ng kalangitan. Doon sa puso, sa bosom of the Father in heaven, na kung saan ay kanyang ibinigay upang maging pagkaing nagbibigay ng sangkatauhan. Mga kapatid, ito pong kinote ng mga Israelita ay galing sa Psalms chapter 78. Ito pong itong awit na ito, hindi po si David ang sumulat nito. Ang sumulat po nito ay tinatawag na, ang pangalan po niya si Asaph. Sabi mo nga, Asaph. Hindi po ito yung, anong meaning ng Asaph? As soon as possible. Meron po siyang H. Yung Asaph niya, merong H. Asaph. Sa mga kapatid, ang title po ng awit na ito ay Contemplation of Asaph. Ibig sabihin, ang author nito si Asaph na nagninilay sa kabutihan ng Diyos. Siya po ay dakilang mga awit at manunugtog ni David at ni Haring Solomon nung panahon ng kanilang paghahari. At mga kapatid, ang mensahe po, kasi ito yung pinakamahabang pinakamahabang awit, the longest of the historical Psalms. Ito pong Psalms chapter 78. Kasi dito sinasalaysay, no, yung lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos at yung naging kalagayan ng mga Israelita, naging tugon nila sa kabutihan ng Diyos. Hindi po sila naging mapagpasalamat. At isa lang po yung lesson ng kasaysayang ito na inuulit, sinasalaysay ng awit ni Asaph. Ano po yon? The people must never again be unbelieving. Na ang taong pinagpakitaan ng Diyos ang kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal, ay hindi na dapat mamuhay na hindi naniniwala o sumasampalataya sa Kanya. Amen po? Pero mga kapatid, kung paanong ang bayang Israel na nandoon sa ilang, matapos silang palayain sa pagkakaalipin sa Ehipto ay iningatan, kinadamahan ng kabutihan ng Diyos. Natutunan nila kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Ang naging tugon ng mga taong ito ay pagre-rebelde sa Diyos. Ayaw maniwala sa Diyos. Tinatanggihan ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Patulad ng mga tao ngayon. No, nakakakita sila ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila, pinalaya sa malaking utang, pinagaling sa hindi na malunasang sakit at karamdaman, pinaghimalaan ng mga mahal sa buhay. Pati mga kamag-anak niya, nakita niya binago ng Diyos. Pero hanggang ngayon nagmamatigas sa Diyos, sinasabi niya, Lord, tsaka na ako susunod. Meron pa akong pinagkakaabalahan sa panahong ito. Kaya nangyari mga kapatid, ay siya dapat yung nauuna, ngayon nahuhuli na kasi yung mga inilapit mo niya sa Panginoon ay talagang nag-bloom, nag-grow, umunlad ang buhay na nakaugnay sa Panginoon. Pero siya, dahil gusto lang nandun sa likod, patanaw-tanaw lang, no? Hindi talaga binigay ng buo ang kanyang sarili, dumating ang mga sandali mga kapatid na naaatake ang isipan niya ng mga maling kaisipan at pag-aalinlangan patungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga, wag po tayong lalayo sa Panginoon. Wag po tayong gumaya kay Simon Pedro. Alam niyo ba si Simon Pedro, sumunod pa rin siya kay Lord pero may distance. Tama po? May distance. Anong resulta? 3 beses po niyang naitatwa ang Panginoon. Naitatwa niya ang Panginoon 3 beses. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, ni-restore naman si Simon Peter. Hindi ka titigilan ng Diyos. So mga kapatid, ano po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon? Dito sa kasaysayang ito. Itong aklat ng awit, sinalaysay po dito yung nangyari sa bayang Israel. At ito yung kinukote ng mga Israelitang kausap ng Panginoong Hesus. Sabi niya,
pinakain ang aming mga ama sa ilang, pinakain ng tinapay na galing sa langit. Ibig sabihin, katulad ng mga ninuno ng mga Israelita, etong mga tao na nasa harapan na nila yung tunay na tinapay na nagbibigay buhay, nananatili pa rin silang unbelieving sa kabutihan ng Diyos. Amen po? So, sa halip na matutunan ng katapatan ng Diyos, mga kapatid, ang natutunan ng mga taong ito na kausap ni Jesus ay magrebelde katulad ng kanilang mga ninuno. Sabihin mo sa katabi mo, learning from the past, teaching for the future. Kung lilingon ka sa iyong kahapon, tiyakin mo, mga kapatid ko, na meron kang matututunan. Amen? Amen? Napakadaling ibalik ni Satan ang isipan mo sa kahapon. At pag binalik ka ng kaaway sa kahapon, may naamoy kang di mo gusto. Naamoy mo, binalik ka dun sa tagpo na mga panahon na nagdadalamhati ka dahil sa sitwasyon yun ang naamoy mo. Pagkaamoy mo ganun, parang yung nangyaring sama ng loob mo nung matagal na ilang dekada na, parang nangyari lang kanina. No? Eh, nanggigigil ka na naman. Galit na galit ka na naman. No? Sasabihin mo, ayan, maglilitanya ka na ngayon ng mga pangit dun sa mahal mo sa buhay. Kasi naibalik ka sa kahapon eh. Ibig sabihin, hindi ka natuto. Ibig sabihin, nandito ka sa tinatawag na ngayon, pero gusto mong ibalik ang sarili mo sa kahapon. Huwag kang bumalik kasi wala ka na doon. Amen? Anong dapat mong matutunan sa kahapon? Ang dapat mong matutunan sa kahapon, mga kapatid, ay walang iba kundi ang maluwalhating ginawa ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, alam niyo ba kung anong maluwalhating ginawa ng Panginoon sa kahapon? Yung kasalanang hindi kayang pagbayaran ng sangkatauhan, lahat ng yon ay kanyang binayaran ng kanyang sariling buhay. Nang sa ganon, pag nilingon mo ang iyong kahapon, titignan mo sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, matututo ka. Na ano? Na walang saysay ang mag-alinlangan at sumuway sa Diyos, sapagkat hindi nito mapipigil ang kanyang kabutihan at pag-ibig na kanyang inihayag nung si Kristo ay namatay sa krus nung tayo ay makasalanan pa. Amen po? At pag yun ang natutunan mo sa iyong kahapon, mga kapatid, walang magagawa si Satan na ibalik ka. Pag pinaalala ni Satan yung mga sama ng loob mo, ang masasabi mo lang sa kanya, kaya nag-alay ng buhay ang Panginoon sa akin at sa aking buong sambahayan. Matatahimik si Satanas, yung accuser of our brethren, yung umaakusa ng ating mga kapatid, matatameme yung bibig ni Satanas at masasabi ni Satanas, no comment. Bakit? Alam niyang tinapos na yun ng Panginoon. Pero ikaw na nag-aalinlangan ngayon sa Panginoon, hanggang ngayon ayaw mo pa rin tapusin. No? Gusto mo pa rin saktan at pahirapan ng sarili mo kasi sinasabi mo, kulang pa yung kanyang pag-aalay na ginawa sa krus. Kailangan ko pang pahirapan ng sarili ko. Masatisfy yung aking emosyon doon sa sakit na aking naramdaman. Kailangan kong parusahan ang aking sarili dahil sa mga bagay na ito. Kaya minsan pakiramdam mo, napakadumi mo, napakapangit mo, hindi ka kaibig-ibig. Pero ang totoo, sobrang ganda mo dahil sa Panginoon. Amen? Amen po. So ngayon, kaninong mensahe ang papakinggan mo? Alam niyo po ba, ang social media platform, gamit na gamit ni Satanas para mag-communicate ng maling kaisipan sa buhay ng maraming tao. Maliban sa takot, ay mga maling pananaw tungkol sa Diyos. Kaya mamili ka, no? Doon sa highway of information na yan, yung accessible na information na yan kahit sa mga bata, dapat turuan piliin. No? Kung ano yung papakinggan mo, kung ano yung tatanggapin mo, kung ano yung kakainin mo. Kasi pag hindi tungkol kung hindi salita ng Diyos, hindi sa ginawa ng Panginoong Hesus ang marireceive mo, magkakasakit ka talaga. Tama po? Maaga kang aalis sa mundo na hindi mo nagagawa yung
yung, yung assignment na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So mga kapatid, matuto tayo sa kahapon at tanggapin natin ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo para sa ating ikatututo sa kinabukasan. Amen po? So mga kapatid, para magawa yan, mahalagang ibigay mo ang atensyon mo sa salita ng Diyos. Napakaraming tao mga kapatid na nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung atensyon ng puso, malayo. No? Parang yung cards lang eh. No? Akala mo nandun yung pala, wala, malayo na pala. Tama? Bakit? Kasi, nagsisimba naman ako, nakikinig naman ako ng Word of God. Pero yung puso mo, nasan ba? Na kanino? Sinong inahabol niyan? Sino yung pinakamimithi niyan? Baka ang minimithi lang ng puso mo ay yung bibigay ng Panginoon sa'yo. Pero yung nagbibigay nito, Lord, please lang, wag muna ngayon. Gusto mo sakupin pagkatao ko? Lord, wag muna, eto lang muna. Katiting. Mga kapatid, ang prinsipyong pinanggagalingan ng taga-Macedonia sa kabila ng kanilang kakapusan ay nagagawa nilang magkaloob at ibigay kung ano yung katiting na meron sila kasi una nilang naibigay ang kanilang sarili ng buo sa Panginoon. Kaya lahat ng nasa kanila ay kaya nilang bitawan, mahayag lamang ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Natuto po sila. Mga kapatid, mahalaga po, magbigay tayo ng atensyon sa salita ng Diyos ngayon. Give ear, O my people, to my law. Ayan, ganyan po nagsisimula yung awit ng awit 78, sinulat ni Asaph. At mga kapatid, sa Panginoon, kapag naibigay natin ang atensyon natin, doon mismo sa persona ng salita ng Diyos, doon mismo sa isinilang, hindi yung event ng pagsilang, kundi yung sa persona ng isinilang, ibinigay mo yung atensyon mo sa Kanya. Mga kapatid, hindi lang ikaw ang makikinabang. Pati yung susunod mong salin lahi, yung next generation, yung apo mo sa tuhod, o apo mo doon sa talampakan kung aabutin mo pa. Pati po sila ay magbibenepisyo sa mabuting balita ng paghahari ng Panginoon na pinakinggan mo at tinanggap mo sa panahong ito. Amen? So mga kapatid, anong nangyari? Sa digmaang espiritual, ang bayang Israel ay bumitaw. Bumitaw sila. Parang katulad ng maraming mga mananampalataya ngayon. Dati, love na love si Lord. Nung dumating isang problema at pagsubok, sinisisi na si Lord. Di ba? Lord, ba't naman nangyari to? Ba't di na lang kay kapitbahay kong si Marites? No? Marami pa siguro matutuwa kung nangyari sa kanya yon. Pero bakit sa akin pa? Mga kapatid, mahalaga po na matutunan natin, lahat po tayo ay may kanya-kanyang hamon sa buhay na ito. Amen? Pero iisa lang ang pinagmumula ng ating tagumpay. At yan ay walang iba kundi ang tagumpay na nakamtan na ng Panginoong Hesus mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Amen? The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Ibig sabihin, itong mga tao, taga-Ephraim, children of Ephraim, sila po yung mga mahuhusay tumudla. Mahuhusay tumudla. Pero sa panahon ng digmaan, binitawan nila yung kanilang sandata, tumalikod sa labanan. Larawan ito ng mga tao na nakaunawa na, pinagparanasan na ng Panginoon ng kabutihan, pero binitawan ng sandata, tumalikod sa digmaang dapat niyang harapin sa buhay na ito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niyo sa inyong buhay, pero kung alam mong tinawag ka ng Diyos, irrevocable ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Kung alam mong kayo pinagkalooban ng talento at mga kaloob, mga grasyang napakaganda sa buhay mo, alam mong irrevocable yan, hindi yan binabawi ng Diyos sa'yo. Mananatili yan sa'yo. Pero ikaw ang magpapasya kung gagamitin mo ba yan sa layuning itinakda ng Diyos para dyan. Amen. At kagabi, yan yung nire-remind ko at patuloy na ipinagpapasalamat sa Diyos sa mga kasama nating gumanap kagabi. Kasi yung mga talento at kaloob na ibinigay ng Diyos ay na-serve
ng tama yung purpose. At wala nang pinakamasarap sa pakiramdam, wala nang nakapagpapagaang ng kalooban pag alam mong yung lahat na nanggaling sa Diyos na ibinigkaloob sa iyo ay nagamit mo ng ayon sa layunin ng pagkakabigay ng Panginoon. Amen. Huwag mong bitawan yung sandata mo. Kapatid ko, tinawag ka ng Diyos, bumalik ka sa panawagan mo. Amen? Hindi, nakakahiya na kay Lord. Sinong nakakahiya? Nung hindi mo pa siya kilala, minahal ka na niya, ngayon ka pa ba naman niya tatanggihan? Amen? Huwag nating talikuran at huwag nating isipin, mga kapatid, na nagbago na yata si Lord sa akin. Hindi po siya nagbabago. Tayo po yung nagbago sa Kanya. Amen? Dati-dati sabi natin, Lord, ibigay mo lang to. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Nung ibinigay ni Lord, oh Lord, magkalimutan muna tayo. Natanggap ko na yung gusto ko mula sa'yo. Tatalikod ka rin ba? Ganon yung kalagayan ng mga taga-Ephraim. Binigyan sila ng Panginoon ng grasya, ng husay, ng galing, tumudla. Pero nung dating ng labanan, binitawan ng kanilang mga sandata at tumalikod. Mga kapatid, binigyan ka ng Diyos ng grasya, gamitin mo yan. Amen? Kasi pag ginamit mo yan, diyan mo ine-express yung lingwahe ng pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Di ba may language of love? Iba-iba yung language of love eh. Tama? Tayo, lingwahe ng pag-ibig, yung mga mabubuting bagay na gusto natin. Tama? Lord, bigay mo to ha. Pasaganain mo po ako ha. Maunlad na hanap buhay, Lord ha. Mas lusog na pangangatawan ha. Yan yung gusto natin. Eh. Pag binibigay yan, daman-dama mo, Lord, mahal na mahal mo ko. Di ba? Kasi yung atin love language. Pero naisip mo bang tanongin, ano kaya yung love language ng Diyos? Sino rito nakakaalam ng lingwahe ng pag-ibig ng Diyos? Yung, pag alam mong ginawa mo to, masasabi ng Diyos, mahal mo nga talaga ako. Kasi alam mo yung lingwahe ng pag-ibig ko. Di ba? May love language eh. Di ba? Alamin mo yung love language ng asawa mo. Si Pastora Michelle, pag nagbibigay ako ng bulaklak, sasabihin niya, ba't bumili ka pa, gumastos ka pa? Ay, hindi pala yun ang kanyang love language. Yung panggastos pala, yung love language niya. Iba-iba yung love language eh. So, ang Diyos, may love language din po siya. Alam mo, interesado ka bang alamin ano yung lingwahe ng pag-ibig ng Diyos? Na kapag ginawa mo to, masasabi ng Diyos, love mo nga ako. Damang-dama ko, mahal mo nga ako. Kasi yung lingwahe ng pag-ibig ko, kino-communicate mo. Amen? Mga kapatid, kung tayo, ang love language natin kay Lord ay yung ibigay yung mga bagay na mabuti na kailangan natin sa mundo. Sa Diyos, ang love language niya, mga kapatid, ay makibahagi ka doon sa ibinigay niyang tinapay na nagbibigay buhay. And that's the Holy Communion. The breaking of the bread. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, sa bawat panahong ginagawa ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kung ipaparaphrase mo, sinasabi ng Panginoon, ito yung love language ko. No? Inaalala mo ako kapag ginagawa mo ito. Gawin ninyo ito, yung pagpipira-piraso ng tinapay bilang pag-aalaala sa akin. This is my love language. Yung alalahanin nyo na ako ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay, ako ang tunay na inumin na nagbibigay buhay. At kung ginagawa ninyo yan bilang pag-aalaala sa akin hanggang sa aking muling pagbabalik. Dinideklara ninyo ang kamatayang dinaanan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kasi ang Panginoong Jesucristo lamang ang isinilang na ang tanging layunin ay tumanggap ng kamatayan. Siya lang po yan. Ikaw, sino mang sa atin, lahat ng taong pinanganak sa mundo, hindi po layunin ng Diyos na ipanganak sa mundo para mamatay. Hindi po. Ang Panginoong Hesus lang po yan. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na isinilang noong unang gabi ng Pasko, ang tanging layunin ng kanyang pagkakatawang tao ay
upang makaranas ng kamatayan, upang sa kanyang kamatayan, maranasan mong muli ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang nasa langit. At kung hindi mo kakalimutan ang kabutihan na yan ng Panginoon sa'yo, mga kapatid, ikaw yung inaawitan ni Asaph. Sinasabi ni Asaph na matuto ka sa kabutihan ng Diyos. Learning from God's faithfulness. Learning from God's goodness. Matuto ka sa kabutihan ng Diyos. Pag natututo ka sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, lalabas ng natural yung pagiging mabuting anak ng Diyos sa ating pagkatao. Minsan binabaligtad natin. Pipilitin natin gumawa ng mabuti para maging mabuti ang Diyos. Hindi po. Kahit di ka gumagawa ng mabuti, mabuti pa rin siya. Magsimula ka sa Kanya. I-partake mo siya. Kainin mo, tanggapin mo. Pag sinabing kainin, mga kapatid, nguyain mo. Inumin mo. Namnamin mo. Katasin mo yung sustansya ng buhay na ibinigay ng Panginoong Hesus sa'yo. Amen? Dahil pag yan ay ninamnam mo, pag kinatas mo, nginuya mo yung katotohanan at yaman ni Jesucristo sa buhay mo, lalabas at lalabas ang natural ang kabutihan sa pagkatao mo sapagkat ang anak ng Diyos ang tamang representasyon kung sino siya bilang mabuting ama ng sangkatauhan. Amen. Kaya mga kapatid, nung kausap ng Panginoon ang mga Israelitang ito, tuwiran niyang sinabi, most assuredly I say to you, Moses did not give you bread from heaven. Hindi si Moses na inyong ipinagmamalaki ang nagbigay ng tinapay galing sa langit. Kundi yung aking ama ang nagbigay sa kanya ng tinapay na nagmula sa langit. At ang tinutukoy ng Panginoon na tinapay na ibinigay ng Diyos Ama na nanggaling sa langit ay siya mismo. Amen? Kaya sabi niya, lumalapit kayo sa akin kasi hindi niyo nakita yung sign na gustong i-represent ng pagkakabusog ninyo mula dun sa 5 pirasong tinapay at 2 isda na dumami at nabusog. Hindi yung sign ang nakita nyo. Ang nakita ninyo ay yung lingwahe ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Tama po? Ano yung lingwahe ng pag-ibig ng ating sarili? I-supply lahat ng gusto natin, mabundat tayo, mabusog tayo sa mga bagay sa mundong ito. Tama po? Pero sabi ng Panginoon, hindi nyo nakita yung sign. Kasi kung nakita nyo yung sign, ang paglapit nyo sa akin ay hindi na sa ilalaman ng inyong tiyan. Ang hahanapin ninyo ay yung magsusustain ng tunay na buhay na walang katapusan sa piling ng mapagmahal na Ama. Makikita nyo ang tunay kong halaga. Makikita nyo yung tunay kong kalikasan. Na ako ang Diyos na inyong proteksyon, na ako ang Diyos na inyong probisyon, at hindi ka mabubuhay nang wala ako. Mga kapatid, pag yan ay sumambulat sa puso natin yung katotohanan na yan, ikaw na pinakamayaman tao. Kahit dumaan ka pa sa yugto, sa proseso ng mahirap na mga yugto, alam mong sandali lang yun. Amen? May process talaga. Amen? May process. So mga kapatid, ang proseso, ibigay mo yung attention mo sa salita ng Diyos. Payagan mo yung pagpapakilala ng Panginoong Hesus. At ibigay mo yung lingwahe ng pag-ibig ng Diyos. At ang lingwahe ng pag-ibig ng Diyos, makibahagi ka sa banal na hapag ng Panginoon. Alalahanin mo ang kanyang ginawang kabutihan at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng kanyang buhay na inialay sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat pag tayo'y nakikibahagi sa hapag ng Panginoon, ipinoproklama natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Handa po ba tayong makibahagi sa lingwahe ng pag-ibig ng Panginoon? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah.
Ihanda natin ang ating mga puso. Sa ating pong pakikibahagi. Sapagkat ito yung lingwahe ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung nagpapa-excite sa puso ng Diyos. Yung makita niya tayong kanyang mga anak ay nakikibahagi sa tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak. At kinikilala mong siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanyang banal na dugo. Ito lamang ang tanging lunas upang tayo na naalipin at nalugmok sa karumihan ng kasalanan ay mapalaya at malinis at mabigyan ng matuwid at kalugod-lugod na katayuan sa kanyang harapan. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Noong gabi na ipagkakanulo ang Panginoong Hesus, sa hapag ng Panginoon, lumampot siya ng tinapay. At sa isang pamamaraan na hindi dumadanak ng dugo, inihayag niya ang katotohanan kung sino siya. Bilang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sangkatauhan. Kumuha siya ng tinapay, pinagpira-pirasyo yun at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kunin ninyo at tanggapin. Panaligan ninyo at pagtiwalaan ng aking buhay, ang aking katawang nabayubay sa krus, ang aking kamatayan, ang nagpalaya sa inyo sa kasalanan. Lumampot siya ng saro na may katas ng ubas at sinabi niya, ito ang saro ng bago at walang hanggang tipan. Na dahil sa aking banal na dugo, ang lahat ng kasalanan ay mapapawalang sala. At sa pamamagitan ng banal na dugo, ang taong makasalanan ay malilinis at mabibigyan ng matuwid at kalugod-lugod na katayuan sa harapan ng Ama. Kunin ninyo ito at inumin. Sapagkat habang ito inyong pinagsasaluhan, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa katotohanan ng buhay na inialay ng Panginoong Hesus. Dahil siya ay nagkatawang tao na, dahil ang kanyang katawan ay napuno ng sugat at latay sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang kanyang banal na dugo ay umagos at dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang tunay na dahilan kung bakit kami ay tinanggap mo sa iyong minamahal. Lord, sa aming pakikibahagi sa mga communion element na ito, patuloy mo, Lord, ibuhos at padaluyin sa aming mga katawan ng iyong kalusugan at kalakasan. Ang kapayapaan at kagalakang dulot ng Espiritong Banal. Sapagkat kami ay napatawad na dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. At sa kanyang katawang napuno ng sugat at latay, ang kalusugan at kagalingan ay naging pamana mo sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa biyayang ito na saganang dumadaloy ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Let's serve the people. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Sariwain natin ang buhay na kanyang inalay. Na parito siya para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya.
buhay na kasiyasiya Buhay na kasaya-saya. at puno ng saysay. At puno Yes, ng Lord. saysay. Yan ang nire-representa Binigyan ng iyong katawan at banal na dugo. Isang buhay na puno ng kaligayahan, kapayapaan. Ikaw ang kayamanang di magpapataya. Binigyan mo kami ng kaligtasan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay iyong pinalimutan. Aking kasalanan pinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan. Kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo'y binabalik. Sa'yo'y binabalik Ang lahat ng papuri. lahat ng Salamat, Panginoong Yesus. ang pagdakila. Ikaw ang aming buhay. Ang Ikaw ang aming tagumpay. pagbati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo ilalarawan. Now, beloved brothers and sisters, ang presensya ng Panginoong Yesus na nananahan sa ating puso ay patuloy na nagpapaalala na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Na wala nang anumang kasalanan na pwedeng gamitin ni Satanas laban sa iyo. Dahil kung ipapaalala ni Satanas ang iyong pagiging makasalanan, ang sandata mo'y ipaalala ang kanyang buhay na inalay sa krus ng Kalbaryo. At yan ang sinasariwa ng mga sangkap na nasa ating kamay. Sabihin natin, Panginoong Yesus, salamat po Salamat po. dahil sa iyong pagkakatawang tao, Dahil sa iyong pagkakatawang tao, ako ay iyong tinubos ako ay iyong tinubos sa lahat ng sumpa ng kasalanan. ng kasalanan. Kaya wala nang sakit, Ng sakit, walang kahirapan, walang walang karamdaman, karamdaman, o maging ang kamatayan hindi ang kamatayan, na makapipigil makakapigil sa buhay mo sa buhay ko, na sa akin ay ibinigay. sa aking ibinigay. Tinatanggap ko po ito na espiritual na katotohanan na nasa akin na ngayon. Salamat po sa iyong buhay. Salamat sa iyong sugat at latay. Ako'y gumaling. Binigyan ng kalusugan Bigyan ng kalusugan dahil sa pagmamahal ng Ama dahil sa pagmamahal ng Ama. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tanggapin natin ang napakasaganang biyaya ng Panginoon. Wala nang makapapantay pa sa iyo, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan. Wala na ngang makapapantay sa iyo. Ikaw ang siyang nagpala sa buhay ko. Ako'y iyong binago. Ako'y iyong binago, nilinis sa aking puso. Katapatan mo, O Diyos, ay magpakailanman. Sa'yo ibinabalik, sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y Isang pa sa huling pagkakataon. Hallelujah! sa'yo ibinabalik
salamat, Panginoong Yesus. Alam namin, Lord, yung tagumpay na naranasan namin kagabi, tapos na po yun. May panibago kang tagumpay na iyong inilalaan sa amin sa buong linggong ito. Patuloy kang maluwalhati at maparangalan. Patuloy na mahayag ang dakilang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng bugtong na anak, at ang pakikiisa at pananahan ng Espiritong Banal sa bawat puso ng iyong anak. Salamat po, Ama. Lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Okay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus at ng buong pamilya ng Christ Life Church, ako po si Pastor Noel na bumabati ng isang pinagpalang araw ng linggo at nais kong tawagin si Pastora Michelle para sa ating mga announcement. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo sa mandali. Siguro konting announcement lang po para sa ating schedule for this coming weeks. Sa December 12 po, tama Sister Jean? December 12 po ang, ay wala sila. Sa December 12 po ang, pwede na. Sa December